Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Aries. We have Seven of Swords, sorry. So this is the energy of a cheater, liar, and stealer, Aries. So mag-iingat po kayo sa mga taong nakakausap ninyo, sa mga taong napagkikwentuhan ninyo ng kung ano man na detalye ng buhay ninyo, detalye sa strategies, detalye sa kung anumang bagay, lalo na kung napakahalaga niyan sa inyo. Just keep it close to your heart. Mag-iingat kayo na huwag kayong magtitiwala agad-agad sa mga taong nasa paligid ninyo around this time. Kasi maaring merong mga tao dyan sa paligid ninyo na may low vibe, no? Low vibe. Maaring manloloko, mambubudol, scammer, mga ganon. Or alam mo yun, yung maaaring magbalak ng hindi maganda towards you, no? There are some people dito na probably sneaky, alam mo yun? Maaari may mga tao dito na mamimingwit lang din ng mga impormasyon from you, and kapag nakapagkwento ka na, nakapagbigay ka na ng impormasyon na they might use it against you, diba Aries? Kaya mag-iingat kayo dyan sa mga nakakausap ninyo sa ngayon. Do not share important information yet, no? Not this time. So we have the Queen of Swords. Ayan. So feeling ko dito, ang iba sa inyo, Aries, this is the time na talaga magiging truthful din kayo, no? Kaya maaaring yung honesty ninyo will be, or might be taken advantage of some people dito. Kasi marami nga dito sa paligid ninyo ang maaaring, alam mo yun, mga sinungaling, cheater, liars, mga ganon, Kaya, maaaring yung pagiging honest ninyo sa ngayon, pagiging truthful ninyo, ma-take advantage yan ng ibang tao, no? Kaya, doble ingat po kayo or triple ingat kayo, So, we have Page of Wands. Ayan, there are good news coming in, Marami siguro dito mga balita. Yan ang na-pick up ko. Maraming balita ang maaaring dumating sa inyo sa ngayon na magandang balita, no? Posibleng linked yan sa inyong creativity, maaring linked yan sa bagong trabaho, no? May mga offer siguro sa inyo for new job, new career opportunity, business opportunity, yung mga ganun ba, no? And maybe yun ang pagkakataon ninyo na magkaroon kayo ng dito, ng opportunity to express whatever you love to do, whatever you want to do, whatever your ideas are, yung mga ganon. So, that's really good, no? It's really good. Exciting yan para sa inyo. And maaaring marami-rami talaga ang i-juggle ninyo dito. Marami-rami siguro kayong choices, marami kayong pagpipilian dito sa mga opportunities na parating sa inyo, no? Kaya, maaaring nalilito kayo dito or malito kayo kung alin yung kukunin ninyong opportunity, kung alin yung mas pipiliin ninyo, yung mga ganon. Kaya, you are din, no? Maybe you are juggling too many opportunities talaga dito for you, Aries. Kaya, iniinyayahan din kayo dito na, ninyo, no? Para magkaroon ng malinaw kayong direksyon or magkaroon kayo ng malinaw na isipan, pag anuhan ninyong mabuti, ibalik ninyo yung balance din sa sarili ninyo sa ngayon. Kasi posible din na may mga imbalances na nangyayari sa buhay ninyo, kaya medyo siguro may kalituhan ng iba sa inyo dito, yung parang nahihirapan siguro kayong magdesisyon dahil nga wala din siguro kayo sa focus sa ngayon, Aries, no? Kaya you're being asked here as well to find the balance, no? Or to bring the balance back in your life, okay? Ang iba sa inyo dito, you also have like too much on your plate, Maaaring marami kayong inaasikaso, maraming pinagtutuunan ng pansin, maraming ginagawa, something like that. Maraming pinagfo-focusan sa ngayon, kaya maybe you are multitasking, you are doing things or looking after
different things all at the same time. So siguro ganun ang ganap. Kaya kailangan ninyo muna dito na na magbalanse ka muna, no? Para lahat ng areas ng buhay ninyo maaasikaso ninyo, mabibigyan ninyo ng oras. So time management also is key dito para magkaroon kayo ng balanse, okay? So we have High Priestess in reverse. Ayan. So ang iba sa inyo dito, talagang malilito talaga kayo dito kasi sa sobrang dami siguro ng ginagawa ninyo, talagang hindi man lang kayo magkaroon ng panahon or ng pagkakataon para, alam mo yun, mag-chill, no? Hindi kayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon kayo ng oras, konting panahon man lang para sa sarili ninyo na, alam mo yun, yung makapagmuni-muni kayo, makapag-reflect kayo, and at the same time, makapakinig kayo sa divine guidance na binibigay sa inyo ng universe, no? Posible na marami kayong guidance, maraming intuitive messages na pinapadala sa inyo ang universe, but you fail to listen and follow your intuition. Kaya mas lalong may kalituhan kayo, no? May gulo sa isip ninyo, kumbaga, yung gano'n. So, Aries, this is a heads up for you, lalo-lalo na sa panahon na kailangan ninyo na magdesisyon, na may kalituhan kayo. It is extremely important for you to listen and follow what your intuition is telling you. Kasi, yan ang magli-lead sa inyo patungo doon sa kung ano ang best para sa iyo. Okay? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Leo. Paunang mensahe po ninyo ay judgment energy. Dito sa judgment energy, there is karma at play dito, no? This is karma at play. At saka meron kayo ditong decision, no, na kailangang gawin. No, meron sitwasyon dito that you need to face squarely and you are required to make a decision. So, this is an important judgment call para sa inyo, Leo. Maaring kung ano man ang sitwasyon na to, maaring dineded man ninyo ito before, ini-ignore ninyo, at bumabalik kasi it's unaddressed, no? It remains to be unaddressed, kaya nandito na naman siya. Nandito na naman muli, and maaaring ito na yung panahon, na kailangan mo na talaga tong harapin because siguro ini-ignore ninyo ang sitwasyon na to in the past, hindi ninyo dinidesisyonan, hindi ninyo pinag-iisipan dahil siguro malabo din sa isip ninyo. Maybe it's kind of bizarre para sa inyo, kaya dinededman nyo na lang din, 'di ba? Pero ngayon, there is some truth that is coming to light at maaring yon ang magpupukaw ng inyong damdamin or maaring yon ang mag-push sa inyo para gumawa na kayo ng desisyon or asikasuhin nyo na kung ano man ang sitwasyon na ito. Okay? So, what else, Leo? We have strength. Ayan. So, siguro, medyo challenging siguro ang sitwasyon na to. Ang bagay na kailangan ninyong pagdesisyonan dito. That's why you may need to activate your inner strength dito para maharap ninyo to, makayanan ninyo kung ano man ang sitwasyon na to. So, this is all you need, Leo, sa ngayon. Magpakatatag kayo. Kaya ninyo yan, no? Remember na wala naman tayong problema na binibigay sa atin ng universe na hindi natin kayang solusyonan, 'di ba? Everything, challenges, obstacles, problems na dumadating sa buhay natin, kayang-kaya nating lusutan yan, kayang-kaya nating malagpasan. All you need to do right now is to activate your inner strength and courage, and makakaya ninyo kahit ano pa man ang problema na kinakaharap ninyo sa ngayon. Okay? So, what else for Leo? We have the Magician in the reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo talaga dito hanggang ngayon, may indecision. Hanggang ngayon parang nasa energy, nasa stuck energy pa rin kayo na what I'm going to do. Am I going to face this situation or not? Diba? Should I address this or not? So, parang nandoon pa rin kayo sa ngayon. No? It's maybe because napaghihinaan pa kayo ng loob. It's maybe because may takot kayo, or it's maybe because sobrang busy kayo at hindi niyo mabigyan ng oras ito.
So, whatever the case may be, Leo, at some point, you know, you really need to face it. You really need to make a decision. Kasi hindi yan aalis. Kung ano man ang sitwasyon na yan, it's not going to fade away by itself, no? Babalik at babalik yan, no, sa inyo hanggat ma-address ninyo ng tama yan. So, we have 10 of Pentacles, and this is about wealth, okay? This is really beautiful. This is about wealth. This is about family, legacy. This is about inheritance. This is about family business. Maaaring may mga pag-uusap dito ng negosyo, sino magmamanage ng negosyo ng pamilya, yung mga ganon. This is also about financial success, no? Financial security and stability for the long term, yung pagpo-provide ng financial sa mga mahal niyo sa buhay, sa pamilya, yung ganon, ano? This is also the time na magbubunga na din ang inyong pinaghihirapan. You know, this is also the time that you're going to reap the rewards of your hard work dito. Kaya meron kayo ditong pagkakataon na makapag-build kayo or makapag-start na kayong mag-build ng inyong sariling financial empire and financial security and stability dahil meron kayo ditong financial gain, no, na matatanggap. So, good luck. We have 5 of Wands. Ayan. So, may conflict dito, ano, may conflict. Posibleng related dito sa, sa judgment energy. Posible din na hindi ito conflict with a person. Posibleng internal conflict ito. Maaring yung isip ninyo hindi sumasabay or hindi nag-agree sa puso ninyo, kung anong binubulong ng puso ninyo. So, maaring may ganon ang ganap dito for some of you. But since katabi ni 5 of Wands si 10 of Pentacles, posible din, for some of you. But of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. There is a possibility din dito, Leo, na yung conflict na to could be with another family member. Maaring meron kayong kamag-anak, posibleng person ninyo, anak ninyo, magulang ninyo, anyone na meron kayong relationship by blood na maaring hindi kayo nagkakaintindihan sa ngayon. Maaring meron kayong friction, may rivalry, siguro may hindi kayo pagkakaintindihan because siguro merong ang tawag dito parang baka nauungusan ninyo siya, no? Or siya yung nakakaungos sa'yo. So, something like that, Leo? So, posibleng may ganong sitwasyon. But, this is 5, and 5 resonates with change. Kaya, kung ano man ang sitwasyon na to, magbabago at magbabago pa rin yan, no? It's not going to last forever, di ba? Wala namang permanenteng sitwasyon sa mundo. Kaya, kahit yung conflict ninyo with another person, magbabago at magbabago yan. You may need lang na siguro mag-step back muna kayo from what is happening, step back muna kayo sa kung ano yung sitwasyon ninyo dito, and yun nga, maaaring pagbaba ng tensyon, pagbaba ng mga init ng ulo ng ninyo or ng mga nararamdaman ninyong emosyon, pag kumalma na, maaaring makakapag-usap din kayo dyan. At resolution might come in. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello to Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Sag. We have the Lover's energy. Yan. So, napakagandang energy nito, lalong-lalo na pagdating sa love and romantic relationships, Sag, no? For others of you, dito siguro merong mga decision-making na gagawin, no? Na related din sa mga relationship. For others of you, kung single kayo and you're looking for love, maybe this is the best time also that you are going to meet your person, your potential na maging jowa ninyo, potential na maging asawa, potential na maging boyfriend or girlfriend. Kung nasa established relationship na din naman kayo, maaaring meron na ditong pag-uusap about pag-aasawa, about pagla-level up ng inyong commitment, mga
pagkakaroon pa ng mas balanse, mas harmonious na pagmamahalan, ano? Pagsasama, yung ganon. So, we have King of Wands in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, very impulsive siguro, Sagittarius at this time, no? Siguro may mga hindi kayo, may siguro may mga decision kayo na hindi ninyo pag-iisipan pa. Maaaring meron dito yung parang yung parang spur of the moment lang na desisyon, maaaring ganon. Maaaring meron ditong mga bigla-biglang pagdidesisyon na talagang hindi pinag-isipan mabuti, hindi pinagdiskartehan, yung mga ganun ba, no? So, what else? We have 9 of Swords energy. Ayan. So, others of you, merong siguro kaya kayo hindi, no, if you are making a decision dito na, alam mo yun, yung hindi pinaghahandaan, pinag-isipan, maybe it's because may imbalances dito na nararamdaman or nangyayari sa inyo, no? Maaaring merong takot, meron kayong guilt, meron kayong self-doubt, hindi kayo nakakapag-concentrate, hindi kayo nakakapag-isip ng maayos or ng mabuti. It's because stressed out kayo, na may anxiety, yung ganon, hindi nakakatulog kayo ng maayos, kaya siguro hindi din kayo nakakapag-desisyon ng maayos dito, no? Posibleng merong problema kayo na iniinda sa ngayon and maybe sinusolo nyo lang. Hindi kayo nakikipag-usap sa iba, hindi kayo humihingi ng tulong sa iba, yung hindi kayo, parang hindi kayo humihingi ng opinion man lang. Siguro sa iba, Sagittarius, you are just carrying everything, no? All by yourself. So, maaaring may ganong sitwasyon ang iba sa inyo dito, Sag, no? Nai-stress kayo about something. Yun ang napipick up ko dito. Kaya, maybe, you need to step back a little muna from whatever situation that is para maibalik ninyo muna yung balance sa sarili ninyo. Because with that, mas magiging maganda, 'di ba, ang kalalabasan ng inyong pag-uusap, mas makakaganda ang kakalabasan ng inyong pagdedesisyon, kumbaga, dito sa sitwasyon na to, if maibalik ninyo muna sa balanse ang sarili ninyo. Kasi siguro, yung focus ninyo nandoon sa problema itself. Kaya kung ano-ano nang naiisip ninyo, nagbabranch out na yung mga negative thoughts ninyo, yung gano'n, ano? Kaya merong mga takot, merong, alam mo yun, yung anxiety ba, no? That is causing us stress. Kaya, posibleng gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo, Sagittarius. So, as much as possible, if you feel like makakagaan din sa dibdib ninyo na makipag-usap kayo sa iba, humingi kayo ng advice, then do so. Okay? Huwag na kayong magdalawang isip. Alright, Sag? So, we have Temperance energy. Dito naman sa Temperance energy, magkakaroon kayo dito ng inner peace na. So, it feels like to me na merong makakatulong sa inyo dito na siguro merong mag-a-advise sa inyo, meron sigurong makikipag-usap sa inyo, or maybe one day talaga in the morning, no, pag wake up ninyo, maaring maisip ninyo dito na, oo nga, bakit ko sinasarili ang problema ko? Bakit ko nga sinasarili ang kung ano man ang dinadala ko? O no? At makikipag-usap kayo sa iba. Kaya siguro magkakaroon na din kayo ng outlet, meron na kayong mapagsasabihan, makakagaan na din ng inyong pakiramdam, and maybe magkaroon na din kayo dito ng makarinig din kayo ng advice ng ibang tao na mapapakinabangan ninyo. That is going to help you na magkaroon kayo din ng inner balance, no, sa sarili ninyo. Magkakaroon na kayo ng peace, makakalma na kayo, yung gano'n, ano? So, whatever it is that is you think na makakabuti sa inyong situation, Sagittarius, go for it, okay? Maigi din na makinig kayo at sundin ninyo ang bulong ng iyong intuition dito, because when you allow your intuition to be your guide, makakasiguro kayo na magiging, or dadalhin kayo nito sa tamang path, sa tamang direction, okay? So, we have 6 of Cups in reverse. Ayan. So,
may stagnation ng iba sa inyo dito. Maaring ang iba sa inyo nagwo-worry pa rin ng kung ano ang inyong nakaraan. Maaring may mga hindi kayo makausad-usad sa buhay. It's because you're still influenced by your past. Maaring malakas pa rin ang impluwensya sa inyo ng inyong nakaraan. Malakas pa rin ang hatak kumbaga ng kung ano man ang nangyari sa inyong mga nakaraan. Kaya parang na-stuck na kayo doon, na-stagnate na kayo at hindi kayo makausad-usad sa buhay, hindi kayo makapag-move forward sa buhay because of that. So, good luck, Sag, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.